Minasan, konnichiwa. Welcome po sa Lesson 11 at God bless you po sa inyong lahat. Ina-advise ko po na bago po kayo pumasok sa Lesson 11, pakipag-aralan po muna yung ating isang video po tungkol po sa different Japanese counters at yung isa po ay sa duration dahil yun po yung mga yon ang gagamitin po natin sa Lesson 11. Ang counter suffix po ay nilalagay after ng numbers. Ito po yung mapapanood nyo or napanood nyo po dun sa video nyon. How to use quantifiers dito sa lesson 11. Ang quantifiers po, ang ibig sabihin po nito ay yung dami. Tumutukoy siya sa dami po noong bilang. Inilalagay po ito after ng noun at particle at katabi po siya ng verb. Gayunpaman, hindi sa lahat ng pagkakataon, ilalagay yung quantifiers pagkatapos ng particle at noun. Tulad po sa case ng length of time. Itong length of time po, matututunan nyo po ito sa video po ng duration. Mamaya po, gagamitin po natin sila sa iba't ibang example. Pattern number 1 po tayo. Ang pattern number 1 po natin ay noun. Ang noun po natin ay bagay. Susundan po ng particle o, tapos yung bilang po natin dito at yung ating verb po. Itong pattern po natin nga gagamitin sa example, ito po yung mga pattern po natin na inaral na po dati. Siningitan lang po natin ito ng bilang or quantifiers po dito. Yung part lang pong ito ang aking kinuha kasi po ito lang po yung sisingitan po natin. Pero yung pagko-conjugate po kung nasaan po yung tao, nasaan po yung adverb of time, place of action, nandoon pa rin po sila. Translate po natin ito. Kahapon, bumili ng 3 stamp. May adverb time po tayong kino. Kino. Tapos po, yung bagay natin ay stamp. Ang stamp po natin ay kite. Tapos, particle o, at yung bilang niya ay 3. Dahil ang stamp po ay manipis na bagay, kabilang po siya sa suffix ng may. 3 po ay sangmay. Kanji na po natin ito. Yung kanji po nito ay nituro ko na po dun sa counters. Tapos, bumili. Ibig sabihin, past tense na po. Basahin po natin. Kino, kiteo, sangmay, kaimashita. Next po. Binigyan ko ng isang bike ang bunso kong kapatid na lalaki. Ngayon po, meron po tayo ditong receiver. Ngayon, ang receiver natin ay bunso nating kapatid na lalaki. Ito naman po yung pattern natin na may binigyan po tayo, kung naalala po ninyo. Uto-uto po ang ating younger brother. Tapos, ang bibigyan po natin ay particle ni. Uto-uto ni. Tapos po, ano po yung bagay na binigay po ninyo? Bike. Ang bike po ay jetensya. Tapos, particle o. Ngayon, ang bike po ay kabilang po siya sa mga machines. Ang kanyang suffix po ay dai. Isang bike, ibig sabihin ay ichidai. Kanji po uli natin. Ichidai. Tapos po yung binigay mong salita, binigyan ay past tense, agimashita. Agimashita. Basahin po natin. Oto-oto ni jetensya o ichidai agimashita. Example pa po tayo. Kumain ng 2 orange. Yung bagay natin ay orange. Ang orange po ay mikan. Tapos particle o. At yung bilang po ng orange, kasama po siya sa bilang ng mga bagay. Doon po siya sa general counters po natin. Ang 2 po doon ay futatsu. Futatsu at yung kumain, yung verb natin ay tabe mashita. Basahin po natin. Mikang o futatsu tabemashita. Pattern number 2 po tayo. Ang pattern number 2 po natin, ito po yung mga nagdaang lesson din po natin. Noun ga bilang arimas. Yung noun natin bagay po kasi arimas po ay ginagamit po siya sa non-living things. Ang ibig sabihin po nito, mayroon, meron at may. Ito po ay napag-aralan na po natin. Sumingit lamang po tayo ng bilang. Translate po natin ito. Mayroong isang upuan.
Ang bagay natin ay upuan. Isu, tapos partikel ga, at yung bilang niya ay kasama po ang upuan sa general counter sa bilang po ng mga bagay. Hitotsu. Tapos yung mayroon na arimas. Ito po ang pinakabilang. Ito lang po yung nadagdag sa mga pattern. Basahin po natin. Isuga, hitotsu, arimas. Next po. Mayroong 4 na bag sa ibabaw ng lamesa. Yung ating place nagkaroon po ng position. Unahin po natin yung place natin. Ibabaw ng lamesa. Mag-expo ulit sila. Ang lamesa po ay tsukue. Tapos ang nang natin ay no. Tapos yung ibabaw ay uwe. Kanji na po natin. Tsukue no uwe ni. Ito po yung pinaka-pattern natin dati. Tapos yung bagay natin ay bag, kabang. Tapos yung particle ga. At yung bag po ay kasama po siya, itong now natin ay kasama po siya sa bilang ng mga bagay. Sa general counters din po siya. Ang 4 ay yotsu. Tapos yung arimas. Basahin po natin. Tsukue no ue ni kabang ga yotsu arimas. Pattern number 3 po tayo. Ang pattern number 3 po ay lumabas na rin po ito sa mga unang lesson po natin. Ang nadagdag lang po sa kanya ay yung bilang. Basahin po natin. Noun, ga, bilang, imas. Sa unahan po, tao or hayop po dahil ang imas ay ginagamit lamang po sa living things. Ang ibig sabihin po ng imas ay mayroon, meron, may, nandon, or nandyan. Translate po natin ito. May isang anak. Ang anak po ay kodomo, tapos partikel ga, at yung bilang ng tao, yung isa ay hitori. Hitori, tapos yung imas. Yung one person po ay special po siya, tsaka yung dalawang tao. Kaya po hindi tayo gagamit ng nin po dito. Ang basa po sa isa ay hitori pag sa tao. Kodomo ga hitori imas. Next po, may isang pusa sa ilalim ng upuan. Ngayon po nagkaroon po ng place ang ating pattern. Yung pattern natin before, same pa rin po. Unahin po natin ang place, mag-expose sila. Upuan, isu, yung nang ay no, yung ilalim po ay shita. Ito po yung pinaka-position po natin. After po niyan, particle ni, doon sa place. Ang ibig sabihin po nito ay sa, kung naaalala nyo po. Ngayon po, pusa ay neko. Tapos, particle ga. Ngayon, ang pusa po ay kasama po siya sa bilang ng mga small animals. Kaya po, ang isa po ay ipiki. Tapos, imas. Yung ipiki po, yung ichi, tinanggal po ang chi, pinalitan ng chisaitsu. Tapos, ang suffix po ng para sa mga malilit na hayop ay hiki, piki, biki. 3 po sila. Ngayon po, sa 1 po ay ipiki. Basahin po natin. Iso no shitani, neko ga ipiki imas. Yung pattern number 4 po natin, first time po natin nagkaroon ng kudasai po sa dulo. Basahin po natin, bagay o bilang kudasai. Ibig sabihin po nito, ikaw po ay nakikiusap doon sa bagay na hinihingi mo po. Yung bilang po ilalagay po natin. Translate po natin ito. Please, isang stamp po or please, pahingi po ng isang stamp. Nakikiusap ka po doon sa isang stamp. Ang bagay mo ay stamp, kite, tapos particle o, tapos ang bilang niya ay isang piraso lang dahil ito ay manipis na bagay, kasama po siya sa suffix na may. Ichimai. Kanji po uli natin yung may. Tapos yung kudasai. Basahin po natin. Kite o ichimai kudasai.
Yung pattern number 4 po natin, nagkaroon lang po ng price or presyo tapos particle no. Yun lang po ang nadagdag kay pattern number 4. Basahin po natin ito. Please, isang stamp na tig na 90 yen po. Dito po humihingi ka po pag nagkukudasay ka, parang nakikiusap ka po na ibigay sa iyo yung hinihingi mong bagay. Ngayon po ang price natin ay 90. Tapos yung currency natin ay N. Kyujueng, tapos particle no. At yung bagay natin ay stamp, kite, at particle o. Bilang ay isa daw. Ito po ay flat things at ichimay po ulit tayo. Tapos yung ating kudasay. Basahin po natin. Kyuju eng no kiteo ichimay kudasai. Pananong po tayo. Ito pong pananong natin, ito po yung mga nagamit na rin po natin dati. Bagay ga, pananong, arimaska. Yung pananong po dito, magdedepende po ito kung ano po yung bagay na nakalagay po sa unahan. Siyempre po, yung arimas pa rin po ay ginagamit po natin sa bagay lamang po. Basahin po natin. May ilang apple po or ilan ang apple? Alin man po yung mga Tagalog po ninyo, kapag nagtatanong kayo ng ilan, wala pong problema po doon. Ang bagay natin ay apple, ringo, tapos yung particle ga. Ang apple po ay kasama po siya sa general counters ng ating mga bagay. Kaya ang pananong ng bagay po ay ikutsu. Tapos yung arimaska. Basahin po natin. Ringo ga ikutsu arimaska. Nandito po ang pananong sa bagay. Ngayon po, kung ano po yung pananong na ginamit, dapat po match din po siya doon sa sagot. Yung halimbawa po, kung ikutsu, dapat hitotsu, futatsu, mitsu, yung mga isasagot nyo po rito. Hindi po pwedeng manggaling po sa ibang counters yung isasagot po ninyo. Ngayon po, halimbawa po, ang apple natin ay 5. Ang 5 po sa bagay ay itsutsu. Itsutsu, tapos arimas. Ibig sabihin nito may 5 or mayroong 5 or merong 5, alin man po doon. Ringo ga ikutsu arimas ka, itsutsu arimas. Ngayon, kung ayaw mo mag-direct answer, same pa rin po kung paano natin ginagawa. Next po, may ilang sasakyan po or ilan ang sasakyan. Ang bagay natin ay car, kuruma, tapos particle ga. Ngayon, ang pananong po sa mga machines ay nanday. Kanji na po natin. Nanday. Masyadong malit yung day ko. Ulitin ko na lang po. Hawak ko po kasi yung cellphone kaya hindi ko pa masyadong nakikita. Tapos, arimaska. Basahin po natin. Kuruma ga nanday arimaska. Halimbawa, ang sasakyan ay 2, sasabihin natin ay niday. Ngayon, kunin natin yung day, tapos yung arimas. Ibig sabihin po nito, may 2 or mayroong 2. Basahin po natin. Kuruma ga nanday arimas ka, niday arimas. O kaya kurumaga, niday, arimas. Dapat po match po yung pananong at yung sagot. Ang next po nating pananong na gagamitin ay para lamang po sa tao at saka sa hayop. Susundan po siya ng particle ga at yung pananong po natin at yung imas ka. Ulitin ko po, yung imas po ay ginagamit lamang po sa living things, tao at hayop. Yung plants po kasama po siya sa non-living things. Naipaliwanag ko po siya sa mga naunang lesson po natin. Translate po natin ito. May ilang Japanese teacher sa classroom. Ngayon po nagkaroon po tayo ng place. Kaya mauna po ang ating place. Ang classroom po ay
kyoshetsu. Tapos yung sa ay particle ni, kyoshetsu ni. Tapos ang ating tao ay Japanese teacher. Kanji na lang po natin. Yung kanji po ng Japan. Ito po ay Nihon. Lalagyan po natin ng jin, yung sa tao po. Ngayon po, yung kanji pong ito, kapag nilagyan po natin ng number sa unahan, halimbawa 1, ang basa po dito ay hitori, yung bilang po sa tao. Ngayon po, kapag mag-isa lang po siya, ang basa po sa kanya ay hito. Halimbawa po, ano, hito. Nadikit, hito. Tapos po, kapag ang kanji pong ito ay kasama yung bansa, ang basa po dito ay jin. Jin. Kaya ang basa po sa kanjing to ay Nihonjin. Ngayon, sundan po natin ang particle ga at yung ating pananong sa tao na nan, ni, nanin, i, mas, ka. Basahin po natin. Kyoshetsu ni Nihonjin ga nanin imasu ka? Ngayon po, nandito po ang pananong. Halimbawa po, dalawa ang teacher na nandoon. Ang answer natin ay futari. Ang basa po dyan ay futari. Tapos yung imas. Ibig sabihin po nito ay may dalawa or mayroong dalawa. Basahin po natin ulit. Kyoshetsu ni Nihonjin ga nanin imasu ka? Futari imasu. Ngayon kung ayaw mo mag-direct, kopyahin mo po lahat. Next po, ilan ang batang lalaki or may ilang batang lalaki or mayroong ilang batang lalaki. Alin man po doon? Batang lalaki po, wala namang binigay na place so hindi natin kailangan maglagay ng particle ni. Ang batang lalaki po ay otoko, noko. Tapos particle ga, otoko, noko ga. Ang pananong po rin ulit sa tao ay nanin. Nan, nin, at yung imas, ka. Otoko noko ga, nanin imas ka. Ngayon, halimbawa, batang lalaki ay 4. Yung 4 po ay yo, nin. Yung yon po, tatanggalin nyo po yung n. Kahit naka number 4 po ito, ang basa po dyan ay yo. Yo, nin, imas. Otoko noko ga nanin imasu ka? Yo nin imasu. Ibig sabihin may 4. Ang sunod po nating pananong, ito po yung pattern po natin na ginamitan po natin ng particle o. Dito po sa unahan, bagay pa rin po. Ang pananong po natin ay magdedepende po kung ano po yung binigay sa bagay. At yung verb po natin. Example po tayo. Ilan ang binili mong beer? Ang bagay po natin ay beer. Biru, tapos particle o. Tapos yung ating pananong, ang beer po kasi ay kasama po siya sa long things. Ang pananong po sa kanya ay nanbong. Kanji na po natin, naituro natin ito sa counters. Nanbong, tapos yung natin, yung verb natin ay binili. Ibig sabihin past tense na. Kaimashita. At yung question marker ka natin. Basahin po natin. Biro, nanbong kaimashita ka? Ngayon po, nandito ang pananong. Diyan po natin ilalagay ang ating sagot. Halimbawa po, ang binili mo ay 3. Sanbong kaimashita. Ibig sabihin po, 3 ang binili. Ngayon po sa pagbilang po ng mga long things, 3 po ang ginamit na po siya na suffix. Yung hong, yung pong, at saka ito pong sagot natin na bong. Hong, pong, at bong. Dapat alam nyo po yung mga numbers na under po ng suffix na ito. Yung bong po sa 3 lang naman po binigay kaya madali naman po siyang matandaan. Next po tayo.
Ilan ang bibilhin mong CD? CD po ang ating bagay. CDO. Tapos, ang CD, ang pananong sa CD po ay flat things po kasi ito, non-may. May. Tapos yung verb natin, bibilhin pa lang po. Ibig sabihin, present tense po tayo. Kaimas. Tapos, question marker ka. Basahin po natin. CDO, non-may kaimas ka. Halimbawa po, ang bibilhin mo ay 2. Ibig sabihin ay ni may kaimas. 2 ang bibilhin. Basahin po natin. CDO, nan may kaimas ka, ni may kaimas. Sa ano naman po, flat things, wala pong special po dito, kaya madali po siyang masasaulo. Pattern number 9 na po tayo. Ang pattern po natin dito ay length of time, noun, particle o, at verb. Ito po ay mga pattern ng mga nauna natin mga lesson. Nagkaroon lang po tayo ng paningit ng length of time. Kapag sinabi pong length of time, pinag-uusapan po dito yung tagal o yung haba po ng panahon. Kanina po sa pattern nating nauna, ang nilalagay po natin ay bilang, yung quantity. Dito po natin nilalagay katabi ng verb. Ngayon po, yung length of time ay nasa unahan po siya ng noun at wala rin po siyang particle. Translate po natin ito. 2 weeks nag-aral ng Nihongo sa bansa. Nagkaroon po tayo ng place of action. Kaya po, ito po ang uunahin natin. Ang bansa po ay kuni. Particle de, kasi po dito naganap or nangyari yung action natin. Tapos yung haba ng panahon ay 2 weeks. Nishukan. At ang aking noun ay Nihongo. Tapos po, particle o. At yung ating verb na nag-aral. Benkyo shimashita. Past tense na po ito. Kasi po, nag-aral na po. Basahin natin. Kuni de nishukang Nihongo benkyo shimashita. Next example po tayo. 1 week nagpahinga sa company or 1 week ka pong umabsent sa company. O kaya naman, 1 week hindi pumasok sa company. Ang 1 week po ay ishukan. Hindi po number yung nilagay ko po rito kasi po para may pakita ko na special po yung ishukan. Yung 1 po na ichi, tinanggal po yung chi, pinalitan ng chisaitsu, ishukang. Ang sunod po natin ay yung noun. Ang noun natin ay company, kaisha, tapos particle o, at yung nagpahinga, yasumimashita. Yasumimashita. Past tense na rin po kasi nagpahinga. Yung particle o po ng yasumimashita po, naka-fix particle na po ito. Lumabas na po ito sa vocabulary po sa ibang lesson. Tapos nakalagay po dito kung saan ka po umabsent o hindi pumasok. Basahin po natin. Ishukang kaisha o yasumimashita. Pattern number 10 po tayo. Ang pattern number 10 naman po natin ay length of time, verb. Magkatabi na po yung dalawa. Ito naman po, dapat walang particle o. Kasi kung may particle o po yung ating lalagyan ng length of time, pupunta po tayo sa pattern number 9. Pero kung wala po kayong particle o sa sentence, ito pong number 10 ang gagamitin nyo kapag magsasabi po kayo nung haba ng inyong panahon doon sa verb. Halimbawa po, 2 taon nang nasa Japan o 2 years nang nasa Japan. Ngayon po, gagamit tayo ng pattern nung pattern natin na nasa. Unahin natin ang Japan, Nihon, kasi place natin yan, ni. Ang 2 years natin ay ni, nen. Tapos yung verb natin na nasa, imas. Ang tinutukoy po dito pag imas, syempre yung tao. Nihon ni, nen, imas. Sila po ang magkatabi, yung haba ng panahon at yung imas. Dati ang magkadikit ay nihon ni, imas. Nasa Japan. Ngayon, sumingit lang po tayo ng length of time.
Wala pong particle o. Next po, araw-araw, 8 hours nag-aaral. Unahin natin yung adverb of time, araw-araw, may nichi. Tapos yung 8 hours, ang 8 hours ay hachi jikan. Hachi jikan, nag-aaral. Ibig sabihin ginagawa, benkyou shimasu. Basahin po natin. Mainichi hachijikan benkyou shimasu. Ngayon po sa sentence na to, kapag nilagay mo yung nihongo, ito po ang magiging katabi ng benkyou shimasu mo, yung nihongo o benkyou shimasu. Maatras po yung hachijikan, mapupunta ka po sa pattern number 9. Kapag pattern number 10, wala pong particle o. Pananong po tayo. Araw-araw, ilang oras kang nagtatrabaho? Ito po yung length of time natin na wala pong particle o. Translate po natin. Unahin po natin yung araw-araw dahil siya po yung ating adverb of time. Araw-araw ay mainichi. Ang ilang oras, ang ibig sabihin nito ay nanjikan. At ang ating verb ay nagtatrabaho. Hatarakimasu. At yung ating question marker na ka. Basahin po natin. Mainichi nanjikang hatarakimasu ka? Halimbawa po, 4 hours ka lang pong nagtatrabaho everyday. Ang sagot mo ay yo jikan. At yung verb po natin. Basahin po natin. Mainichi nanjikang hatarakimasu ka? Yoji kang hatarakimasu. Ibig sabihin 4 na oras nagtatrabaho. Yung 4 hours po, ang 4 po ay yung. Pero po sa 4 hours, inaalis po ang n. Kaya ang 4 hours ay yojikan. Next po, example po tayo. Ilang linggo kang nagpapahinga sa company. Ito naman po yung natin, length of time na mayroong particle o. Unahin po natin yung pananong. Ilang linggo ay nanshukan. Tapos, yung noun natin ay company. Particle o. At yung pahinga, nagpapahinga, yasumimasu. Naka-past tense po pala, yasumimashita. At yung question marker ka. Basahin po natin. Nanshukan kaisha o yasumimashita ka? Ito po, may particle o po tayo. Kaya yung pananong sa length of time ay napunta po sa unahan ng ating na. Halimbawa po, 2 weeks ka pong nagpahinga or umabsent. Nishukang kaisha o yasumimashita. Nishukang kaisha o yasumimashita. Ibig sabihin 2 weeks nagpahinga sa company. Ngayon kung gusto nyo mag-direct answer, pwede nyo sabihin nishukang yasumimashita.